Another touch, Lord, from you. Send the ray of light, and I get the touch, Lord, from you. Amen. Ay, di mo po minsan pa. Dear Lord, maraming salamat po sa umagang ito na nagkaloob sa bawat isa sa amin. Na tunay Lord, kagalakan namin magsama-sama, kagalakan namin Panginoon na magkaisa. Hindi po para sa aming mga sarili, kundi upang mapurihan ka, maitaas ang iyong pangalan sa lahat ng iyong mga gawa sa aming mga buhay. Lord, may balik sa iyo ang pagsamba, pasalamat, dakilang kaluguran, Panginoon, na o Diyos, ginawa mo sa aming buhay. Lord, na hindi namin ito sa aming sarili lamang, kundi, Panginoon, sa araw-araw na dumadaan sa aming mga buhay, maging sa aming pamilya, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Narito kami, Lord, bilang buhay ng mga patotoo, binabasa, at tunay, Lord, na, o Diyos, na nais namin na marinig ng lahat, na buhay ka. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at maging sa mga darating na bukas hanggang magpakailanman. Maging makasama ka namin, Panginoong Diyos, at inyong pangako ay laging sariwa sa araw-araw ng aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Kung tutusin, Panginoon, kulang ang lahat ng aming mga ginawa sa napakaraming ginawa sa amin. Nais namin ibalik lahat, Panginoon, lahat ng papuring pasalamat. Bagamat kulang ang aming oras, Lord, nais namin, Lord, na personal na magpasalamat sa iyo. Sa pagtayo lamang namin dito, sa pagpunta lamang namin dito, may kuryente man o wala, o Diyos, alam namin, meron kang dakilang layunin sa umagang ito. Lord, lalo na sa mga tao, sa mga kapatid na naghahangad ng iyong mga salita, sa pagkatunay ang salita ang pagkain ng aming kaluluwa. Kung meron pagkain ng aming katawan, lumalakas ito, Panginoon, nababawi ang mga kahinaan. Gayon din naman, Panginoon, ang aming kaluluwa, higit sa lahat, na siyang tunay na kami. Siyang tunay na pagkatao namin, ang aming kaluluwa sa aming kaloob-looban. Ang pinakapagkain nito ay walang iba kundi ang iyong banal na salita. Kaya Lord, pakandapatin niyo kami. So, paano kung pinapandapatin kami sa aming mga pisikal na pagkain, piniprovide mo lagi sa araw-araw, hindi ka nagkulang. Nawa, Lord, sa pagtanggap din namin ng iyong spiritual na salita, ay may mga magaganang kaluluwa sa umagang ito. Meron ito mga gutom na hindi nila kayang tanggihan sapagkat ang kanilang appetite ay naghahangad na sila ay mapakain ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Lord, wala akong magagawa sa aking sarili. Ikaw ang tunay na aabot sa pangailangan ng bawat isa. Wala kaming kuryente, Panginoon, walang liwanag. Lord, maaaring limitado ang boses ko, Panginoon, pero hindi limitado ang boses mo. Ang tinig na nangungusap sa loob-loob ng aming mga kapatid. Ang liwanag na pwedeng mangusap sa kaloob-looban ng aking mga kapatid. Lord, maaaring nasa kadiliman ng kanilang pagtahak sa buhay na ito. Lord, liwanagan mo ang bawat isa. Ipaunawa mo sa kanila yung sa kanilang kalooban at sa kanilang kaunawaan, Panginoon, yun ang kanilang lakaran upang hindi sila maligaw, hindi sila, Panginoon, mapahamak sa gawa ng kaaway. Tulungan niyo kami sa umagang ito at lalo sa parating na bagyo ay Lord, pinanalangin namin itong ilayo sa amin, Panginoon, at winawasak namin ang gawa ng kaaway, gawa ng mga diablo, mga demonyo ito, Panginoon. As your days when you were here, you were in a boat, Panginoon, at nakaranas ka rin ng malakas na unos. At tunay na as the Bible described, it's boisterous wind. It's a strong wind, Panginoon. At talagang muga ang buong Galilea. Gayon din lalo ang dagat na yon, ang Sea of Galilee. Pero sa tinig mo, Panginoon, sumunod ang bagyo. Sinabi mo, kumalma ka at pumayapa ka. Pumayapa ang buong karagatan. Pumayapa ang buong bagyo na para bagang walang nangyari. At ganoon pa rin ang kapangyarihan mo sa oras na ito, Panginoon Diyos. Lahat ng mga mangyari, Panginoon, meron kang layunin at pinakatiwala namin ito sa iyong kamay na, Lord, ingatan mo kami sa oras na ito. Salamat po, Diyos, sa ito manitaas ang lahat ng bagay.
lalo sa ating mga kapatid na narito, pagbalain niyo po ang bawat isa. Binabalik po namin ang lahat ng papuling pagsamba, pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus Kristo. Amen. Pwede mo palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Bagamat hindi ko kayo nakikita ang lahat. At nawa, kahit pa paano makita niyo ako, medyo may pagka-cold dark kasi ako eh. Hanggang doon lang. Loob ni Lord, magkakuryente mamaya or ngayon na, hindi natin masabi. Gayun pa man, isang magalakan na magkasama-sama tayo sa Panginoon. Tunay na walang bagyo, walang unos ang magpapahiwa-hiwalay sa atin, lalo kung lahat tayo ng Kristo. Amen. So habang kayo nakatayo, magbabasa na ako ng Biblia para ang lahat ay makasagap. Maaaring hindi kayo makapagbasa dahil madilim, pero kung meron kayong device na maliwanag, pwede nyo ko sabayan. So unang Samuel, ika-17 na chapter, 45 to 46. This is the story of David, and I'll just get something out of it in a bit. 45, na magkakayo'y sinabi ni David sa Filisteo. Sino kaya ang Filisteo na ito? Goliath. Ikaw ay naparito sa akin na may tabak, at may malaking sibat, at may kalasag. Ngunit ako ay naparirito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. So mas malaki, mas pinag-usapan natin noong nakarang linggo. You never follow the crowd. The church has always been minority. And sabi ni Brother Branham, kahit na minority, kaunti lang tayo, pero kung nasa iyo ang Diyos, majority ka. Malaki ka. At ganoon nangyayari ni David. No? Maaaring siya lang ang matapang sa oras na yon. Siya lang yung tumatayo sa Panginoon. Pero David is the majority this time. Amen. Kaya sabi niya, ako ay naparirito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Malaki itong si Goliath, pero mas malaki ang Panginoon ng mga hukbo. Ng Diyos ng mga kawalang Israel na inyong hinahamon. Sa araw na ito, ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay. So, ang Diyos pa rin ito. Ibibigay lang kay David. Pero kailangan may kamay. Merong lalaban na magsasalita. At sasaktan kita. At pupugutin ko ang ulo mo. At ibibigay ko ang mga bangkay sa hukbo ng mga Filisteo, sa mga ibon sa himpapawid sa araw na ito, at sa mga bangis na hayop sa lupa, upang maalaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel. Amen. At yun din sa atin, para malaman ng lahat, may Diyos sa Moriones. Amen. At may mga naglilingkod sa Diyos na ito hanggang sa oras na ito. Amen. Ang Diyos ang magpurihan sa lahat ng bagay. Bago tayo makapo, palakpakan natin yung sa Diyos. Bago tayo makapo. Mas feeling yung sa babae. No? Kasi parang dito, natidiliman din ako no? Okay. Sa ba, binabati ko kayong lahat. I'm so happy na marami tayo ngayong umaga. Dinard on ko na yung microphone ko sa... Wala kayong makikita ng microphone, pero may microphone ako dito. Nawa marinig nyo ako kasi ito, nalolobat to. Sana ako hindi ako malobat mamaya. Kaya yung Diyos. So, alas 11:12, sorry kung tapusin ito agad-agad, pero sana sa bawat segundo na lilipas ay pagpalain tayo ng Diyos. Lalo kung ikaw ay may tagapakinig sa hapong ito, sa umagang ito, hapon na agad. Kasi pili ko hapon eh. Ang gabi na eh. Okay, welcome back sa lahat ng mga kababalik lang po. Praise the Lord. Sir Long, we miss you. Brother Manuel, we bless you. Thank you. He was baptized in the name of the Lord Jesus. Pwede palakpakan natin ang Panginoon. Something that we can celebrate. Hallelujah. Another soul for the Lord. Naway, paglipod mo ang buhay mo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Katulad ng mga kapatid na narito, hindi ito paramihan, hindi ito sa quantity, sabi, o kwantidad, kundi sa kalidad, sa quality ng ating pananampalataya. Ako, pinapangunahan ako ni Lord. Hindi ko alam kung paano ito, pero by Friday, gusto ko magkaroon tayo ulit ng prayer meeting. By Friday. So this coming Friday. I know Saturday, pupunta tayo Aringay.
Maraming mga plano at maraming mga schedule, pero ayoko mauna sa Diyos. Gusto ko ang Diyos ang mauna. So, binibigay ko sa Panginoon ang plano ito na sa Friday ng alas 6. Kung marapatin ninyo, magkaroon tayo ng prayer meeting yung punto. Kasi kung kami uuwi pa, may mga trabaho po kami. So, kung bago sana mag alas 6 nga sana kung kaya natin. Pero 6, magsimula na tayo para mga 7:30 makaluhod na tayo sa Panginoon or 7:45. Anong kalooban ng Diyos? Iba rin talaga na kung naalala niyo nung nakarang Friday nung tayo ay nag-prayer meeting ay tunay na pinagpala po ako. At kasama kayo din. Ito ay panahon na mas lalo tayong manalangin sa Diyos. Nagsama-sama dahil iba talaga ang may maniyas na panalangin. Huwag yung titignan ng bagyo. No? Huwag yung titignan ng kung ano bang we are out of season. Labas tayo sa bagyo sapagkat we know the master of the wind. Ano? Alam natin kung sino ang master ng hangin na yan, mga kapatid, kundi ang Diyos na katagpuin tayo sa araw ng Friday. Marabati ng Diyos, makarating din tayo the next day, Saturday, for the anniversary ng Aringay. It would be a blessing, I believe, for us. Kung available ang ating mga sasakyan, laluhin po natin mabuti sa biyaya ng Diyos. Kung isang sasakyan, dalawang sasakyan, hindi natin masabi. Ang mahalaga, merong mga tabernakulo or mga vessel, tayo yun, na handang pumunta roon para sa gawain ng Diyos. Yun po ay hindi gawain ng tao, yun po ay gawain ng Diyos. So atin po itong suportahan sa biyaya ng Panginoon. Okay. Sa umating ito, gusto kong pag-usapan natin kung paano ang Diyos ginagamit niya ang kaaway. Ginagamit niya ang mga laban ng ating buhay, mga pakikibakan ng ating buhay, para tayo ay umangat sa buhay. Para pakinggan na tayo umaangat sa buhay. Well, hindi naman lahat ng pag-angat is financial. Right. No? Masarap pakinggan, no? Brother Bert, umangat ka sa buhay. Hindi pala tumatag lang. So, ang pag-angat sa buhay sa ating mga Kristiyano, ito yung paglago sa ating pananampalataya. Kasi kahit anong pag-angat mo ng material, pag-angat mo ng let's say, paglago ng iyong salapi sa bangko at paglago ng mga material na bagay, sa totoo lang, hindi mo yan kayang ibayad o kaya gamitin para ikaw'y makarating sa kaluwalhatian. Walang sino mang mayaman na kaya magbayad sa Diyos para siya makapunta sa langit. Sabi ng Biblia, mahirap makarating ang mayaman. At politiko, pwede ko magdagdag. Wala akong makita politiko na mahirap sa kaharian ng langit. So, we'll say na ang pag-angat sa buhay, gusto kong baguhin ang mindset natin, ang pag-angat sa buhay ay pag-angat sa pananampalataya. Ay makapag-amit mo ng malakas. Yan. Hindi tayo dito nagpapahiyaman talaga. Kung pahiyamanin, why not, Brother Bert, no? Pero ang ating paglago, ang ating pagyaman dito, ay talagang nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit na hindi nasisira. Ang daming nasira sa Cebu na kayamanan. At hindi lang, as in, nasirang bahay, nasirang buhay. Naubos na pamilya, naubos na mga alagang hayop, walang natira. Doon pinapakita. Hindi tayo natutuwa. Actually, nakakalungkot yun. Doon pinapakita kung gaano ka-frail or karupok ang pundasyon na pwedeng gawin ng tao sa pamamagitan ng yaman. Naawa tayo sa kanila. Pero tunay, mga kapatid, iba pa rin talaga kapag ang pag-angat mo sa buhay, hindi lang sa material. Kasi doon makikita kung gaano katibay pag dumating na ang bagyo sa buhay. Kung ikaw ay nakatayo kay Lord Jesus sa bato, titingnan natin yan na talagang kahit anong mangyari, sabi ng Biblia, tatayo ka sa bagyong ito. So, tingnan natin. May mga pagkakataon sa buhay ng tao na siya nagkakamali. Lahat tayo nagkamali? Amen. Judah. When Judah backslid, ang ganda ng kwento ni Jose. Pero bigla ito nag-break sa Genesis chapter something like 45, 46.
pinasok bigla yung kwento ni Judah na meron siyang manugang, ang pangalan niya ay Tamar. Manugang ko is daughter-in-law. Si Judah, meron siyang anak na panganay. Ang pangalan niya ay Er. Ang problema, for some unidentified wickedness, ang sama-sama niya sa harapan ng Diyos, pinatay siya ng Diyos. Naging balo si Tamar. Meron tinatawag na liberate union. Pag sinabing liberate union or liberate marriage, kapag yung panganay o yung kapatid na lalaki namatay, lalo't wala itong anak, yung kapatid na kasunod, which is si Onan, kailangan niyang gawing asawa, yung kapatid na yun, yung asawa ng kapatid niya. So si Onan dapat magkaroon ng supling o kaya maging asawa niya si Tamar, magkaroon sila ng asawa. Ang problema kay Onan, inutos ni Judah na kailangan kayong mag-asawa. Kailangan yung ituloy ang lahi. Ang problema kay Onan, tinanggihan niya. Yun yung, kumbaga, sa totoo lang, walang mali siya, nagsiping sila, pero tinapon niya yung similya niya. Withdrawal, in other words. Nagalit ang Diyos, on that spot, pinatay siya ng Diyos. Kasi kailangan may lalabas kay Tamar. The main reason Tamar is very special, kasi sa kanya lalabas ang linya or lahi ni Jesus Cristo. Okay? Tamar is very notable sa Bible, and gusto kong makita ninyo kung paano ito kinilos ng Diyos. Meron pang isang anak, si Judah. So dapat yun. Kumbaga, mga pangasawa, kaso napakabata pa. So hindi siya pwede. Kumbaga, hindi maaari. Maghihintay si Tamar at maaaring tumanda si Tamar, doon lang magbibinata yung bunso nila. So hindi sumuko si Tamar. There's something in Tamar, pero itong mali itong ginawa niya. Kasi ang ginawa niya, nagkunwari siyang patutot. At sa lahat ng patutot, isa lang ang target niya, si Judah. Inakit niya si Judah, hindi siya nakilala ni Judah kasi meron siyang damit na, kumbaga, damit ng isang patutot. Mali ito. Pero nahulog sa patigong niya si Judah at nagkaroon siya ng binhi ni Judah. Alam niyo ibig sabihin? At alam niyo ba, ang anak nila, hindi lang isa, kambal. Lumabas doon si Perez, lumabas doon si Zara. Or Zera. Parehong lalaki. Now, the problem here, hindi alam ni Judah, alam niyo nun. Actually, kinundam pa nga niya si Tamar kasi naging patutot siya. At bigla siya nabuntis na hindi niya alam. Sabi niya, hindi niya alam na siya pala yun, mga kapatid. Pero look at this. Sa pamamagitan nun, nung kahihiyan na yun, actually kahihiyan yun sa pamilya kasi naging mga alam niya, si Judah, nangano niya din sa totoo lang si Tamar. Hindi yun kalooban ng Diyos. Mali yun, yung tutusin, maling-mali. Pero out of shame, mga kapatid, lumabas yung kambal. At yung lalabas na yung nung lalabas na itong, yung kumbaga, yung panganay na si Zera, nung lalabas na siya ako yung lumabas doon sa sinapupunan, sabi nung tawag sa nagpapaanak, midwife, kumadrona. Paglabas ng kamay ni Zera, siya yung unang lumabas. Tinalian niya agad ng parang pulang lace. Kasi siya yung panganay. Pero binawi niya. Hindi siya lumabas. Ang lumabas, si Perez. And Perez, unexpectedly, came out first. Yung bunso ang unang lumabas. At kaya sabi ng midwife, you broke out. Kaya nga, ang ibig sabihin ng Perez is breakthrough. Kasi hindi siya in-expect na unang lalabas. Hindi siya in-expect na sa kaisipan ng tao, siya ay mamaya pa lalabas o hindi pa lalabas. Unexpectedly, lumabas siya agad. Kumbaga,
mataas yung expectation na ang unang lalabas si Zara, pero hindi siya ang unang lumabas. Ang lumabas yung bunso. And that reason, pag binasa mo yung Matthew chapter 1, ang Matthew chapter 1, babasahin mo doon, no? Yung linya ni Jesus Christ, nagaling siya kay Adan, galing si Adan, lumabas sa kanya si Seth, lumabas sa kanya, and so on and so forth. Doon mo makikita ng isa sa mga unang binanggit doon na kumbaga, pinanggalingan ni Jesus Christ, si Tamar na merong kambal, at nandoon si Perez, at nandoon si Zara. And Perez, lumabas sa kanya si David. So, may kita natin, out of shame, yung nakakahiyang pagtagpo sa Biblia, pero God can produce breakthrough out of it. Alam niyo ba ibig sabihin ng breakthrough? Alam niyo ba ibig sabihin ng breakthrough? It's something, achievement, or a milestone ng isang kaganapan. Halimbawa, nung na-discover ang penicillin, walang makagamot ng diabetes. Hanggang nagkaroon ng breakthrough sa medicine, nagulat ang lahat. It's a noble achievement at breakthrough. No? Ang isang mananampalataya, bagamat marami siyang pagkakamali, marami siyang kasalanan, marami siyang hindi maipaliwanag na bagay sa buhay niya. Alam niyo ba, sa biyaya ng Diyos, kayang gawin ng Diyos na ang abo gawin niyang magandang bagay. Araw din. Alam mo, wala tayong karapatan na magmalaki. Pero ang buhay mo, mga kapatid, kung tutuusin, God uses your mistakes, even battles, even weaknesses in life to make a breakthrough out of it. Pag sinabing breakthrough, you move through it, you move beyond an obstacle, or kung meron mong barrier na hindi mo na, wala ka na eh. Kung tutuusin si Tamar, kahihaya yan sa buong pamilya. Kasama si Judah. Pero pag binasa mo si Judah, the Lion of Judah, kung titingnan mo, nakakahiya yung Judah na yan. Pero pag binanggit si Jesus Christ, galing siya kay Judah. Pero kahihiyan yun. Pero pinuha yun ng Panginoon at ginawang mabuti. Paano siya naging mabuti? Lumabas si Jesus Kristo sa buhay niya. Tama? Ano mang kahihiyan meron ng buhay mo? Basta lumabas sa huli si Jesus Christ. Sa Diyos ang papurihan. Magiging maganda pa rin ang ending ng buhay mo. Amen. Tama? Amen. Kahit na kasi, ang pangit kasi na ang dami ng negatibong bagay sa buhay mo, pinabayaan mo. Nandiyan kumakatok si Jesus Christ. Ibig sabihin, kapag si Jesus Christ dumating sa buhay mo, magiging maganda ang kahinat na ng buhay mo. Amen. Ngayon, pag pinabayaan mo yun, baliktad ang mangyayari. Mga kapatid. Kasi minsan, nag-aaral ako ng salita ng Diyos. Meron akong natagpuan na minsan, nalilito din ako. Totoo lang. Pag binuksan mo ang John chapter 5, ang sabi dito, the Father judges no one. Wala daw hinahatulan ng Ama. Maliban na lang na ibinigay niya ang lahat ng hatol sa kanyang anak. Sino ba ang anak? Si Jesus Christ. Pero pagdating ng John chapter 3, pag bumalik ka doon, verse 17, ang sabi doon, He didn't come to condemn the world. Hindi naman talaga ako dumating para hatulan ka. So parang magkaiba, no? Parang confusing. Ang sabi nung 5, dumating si Jesus para humatol. Ang sabi ng John chapter 3, dumating siya para hindi humatol. Ano ba talaga? No? Well, ang pinakamasaklap sa lahat, sabi nga ni Brother Branham, hatulan ka ng Diyos eh. Kasi wala ka talagang takas. Kasi wala naman talaga tayong may pagmamalaki. Kahit anong kabutihan, hindi mo pwedeng ibilang lahat ng kabutihan. Kasi sa harapan ng Diyos, ano ba yun? Basahan. Basahan lang kabutihan natin. Kahit namimigay ka pa ng ulam araw-araw sa kabahan. Kahit ang wifi mo walang password. At lahat ng ginabang, sa totoo lang, kung hindi nakadikit si Kristo sa mga bagay na yan, wala yung pakinabang. Wala yung bearing. So, may paghatol, pero ang gusto kong makita mo dito, kapag humatol
ang isip kasi ng lahat, pag humatol, parang courtroom. Merong judge, merong attorney, tas meron ditong nasasakdal or parang bagang nililitis, at hinihintay na lang na guilty. Pag sinabing guilty, aminado, kailangan siyang parusahan. Pero pag si Jesus Christ, nung siya'y dumating mga kapatid, kapag sinabi natin pagdating ng Panginoon at siya'y hahatol, hindi ito paghatol, mga kapatid, na kailangan ikundi na agad. Pero itong paghatol na ito, ay meron itong kaakibat, mga kapatid, na buhay. Kasi kung tutusin, sabi ni Pedro, tama ba ka, Brother Bert? Ang paghatol, the judgment, must begin at the house of God. Totoo lang. Ang pagpunta mo dito, hindi ko nga alam, babalik-balik ka dito, pero alam mo ba? Sa oras na bumabalik ka dito, hinahatulan ka. Oo, hindi ako nagbibiro. Ay, yun sabi ng Biblia eh. Pag pumupunta ka dito, hinahatulan ka. At pag hinatulan ka, pwede kang guilty pa uwi. Ngayon, ang paghatol ni Jesus Christ, humahatol siya ayon sa katotohanan, ayon sa kanyang pag-ibig. Sabi ni Brother Brian, kung hatulan ang lahat, hindi hatulan sa pamamagitan ng Katolik. Hindi daw hatulan, pagdating ng Judgment Day, hindi hahatol ang Diyos sa pamamagitan or base sa turok ng Baptist, Methodist, kung ano mang relihiyon, walang ganun. Kasi magiging unfair. Kapag hinatulan ang lahat sa pamamagitan ng turo ng Iglesia ni Cristo, o di patay lahat ng dating daan. So hindi hahatol ang Diyos base sa relihiyon. Hahatol siya, sabi ni Brother Manham, kasi wala na tayo, mga quote yan eh, base sa kanyang katotohanan. Yung katotohanan niya ang humahatol sa iyo ngayon. Kaya ka narito kasi gusto mong magpahatol ayon sa katotohanan na may pag-ibig ng Diyos. At alam mo ba yung sabihin ng katotohanan? Well, ang katotohanan, sabi ng Panginoon, siya ang katotohanan, at sa katotohanan ay dito kang makakalaya. So, ibig sabihin, kung hahatol siya sa pamagitan ng katotohanan, hindi upang ikulong ka, kundi upang makalaya ka pa kung anong meron ka. Amen? So, kung humahatol ang Diyos sa church na ito, hindi para ikulong ka sa relihiyon, kundi upang maging malaya ka kay Kristo. Amen? Because kapag siya'y nag-judge, tingnan mo, isipin mo na lang, Brother Angelo, alam ko madalang ka parang check up. Diba? Kasi meron dito madalang magkasakit. Pero alam ko, may mga nagpapacheck up dito kailan lang. Sister Lily, alam ko, nagpa-check up ka. Nung nagpa-check up ka, Sister Lily, kung mabuti yung doktor mo, para pa niyang, tinurse ba niya yung sakit mo? Hindi, di ba? Para pag ang ginawa ng doktor, diniagnose niya yung sakit mo, or diniagnose ka niya kung ano man nararamdaman mo. Tinanong ka kung anong nararamdaman mo, para malaman kung anong sakit mo. Ipakita kung ano ang sakit mo. A good doctor doesn't condemn you for being sick. He reveals what's wrong so you can be healed. And that's what Jesus is doing. Kapag hinahatulan tayo ng Panginoon, mga kapatid, yung judgment niya, ini-expose niya yung diagnosis ng katotohanan kung ano ang karakter ng Diyos. Pag nakita mo yung karakter ng Diyos, judge ang Diyos, i-expose niya rin kung anong kasalanan mo, i-expose niya kung sino ka, kasi yung ginagawa ng paghukom, paghatol. Ini-expose niya kung sino ka, kasi yun ang katotohanan eh. Kung ang katotohanan ay nagkasala ka dahil ikaw ay nagsinungaling, ikaw ay gumawa ng ganito at ganyan, nakakahiyaman, pero hindi upang ipahiya. Para lang makita ang katotohanan sa buhay mo. Kasi ang judgment, walang kwenta kung hindi ipapakita kung ano talaga ginawa mo. So ang judgment, mga kapatid, na binibigay sa church, upang ipakita kung anong kalalagayan mo ngayon. Kasi kung hindi niya gagawin yan, hindi ka gagaling. So He wants to expose your sin so you can be healed and you can be restored. Hindi natin
in-emphasize yung kasalanan ni Judah para gayahin si Judah. Pero in-emphasize yung kasalanan ni Judah para sabihin may hatol ang Diyos at ang Diyos hindi para otomatiko. Gusto kanyang mapahamak. Pero hanggat kaya niya bilang tagahatol, gusto niyang hindi ka mapahamak. Gusto niyang maisalba ang sarili mong kaluluwa. Gusto niyang maisalba ang pamilya mo, ang inyong marriage, ang inyong family, ang inyong spiritual life. Gusto niyang isalba yan. Pero may paghatol. Kasi kailangan mapakita ang katotohanan kung ano ang nangyayari. Sabi doon, light comes into the world. This is John chapter 8. Now the light, wala tayong light ngayon. Pero kapag umilaw yan, anong pinapakita ng light? Light simply reveals what is real. Di ba? Kapag humatol ang Diyos sa pamamagitan ng katotohanan, sabi doon, ang katotohanan daw ay liwanag. So kapag binrot out yung katotohanan patungkol sa buhay mo, lumiliwanag. Nakikita kung ano ka talaga, kung sino ka talaga, hindi para upang ipahiya ka, kundi para makita mo, mga kapatid, na kailangan mong umalis sa dilim na yan. At may liwanag para sa iyo ang Panginoon. Amen. Because it reveals who you really are, and those who choose to step into the light, kaya sabi ng Bible, walk in the light. Amen. For He is in the light, so you will become the light. Amen. So that's why Jesus said, yun yung judgment ni Jesus, hindi para dalhin ka sa dilim. Kung bakit tayo nandito, para mas lalo tayo lumakad sa liwanag, kasi sa liwanag nandun ang kagalingan. Naniwala ba kayo? Amen. Sa liwanag nandun ang kagalingan ng Diyos. Napakahirap mag-opera. Nakita ko minsan sa isang video, yung liwanag na kailangan ng mga surgeon para makita ang bawat tissue na inooperahan. Pero hindi sila mag-oopera nung wala yung liwanag na yun. Nakaibang liwanag yung mga nandun sa mga surgeon. Kasi kailangan ma-reveal kung ano ang bukol, ano ang problema, ano ang ugat. Kasi kung hindi makikita sa liwanag na yun, hindi matatanggal. Ngayon wala man tayong liwanag, pero sana nakikita mo ang liwanag na sinasabi ko. Amen. Ang liwanag ni Kristo, gusto kang matanggal ang mga demonyo sa loob mo. Help us, Lord. Kasi kung hindi yan matatanggal, mga kapatid, hindi ka makakalaya. Sabi sa Amen. Amen. So, we have to turn away in this darkness because the difference is not the light, mga kapatid, it's in the way we respond to the light. So when Scripture talks about judgment, it's not about deciding who to destroy and who to punish. It's about deciding whether we will let the truth heal us. Kasi talagang kaya magpagalingin ang katotohanan. Ang judgment ni Jesus ay sa pamamagitan, ulitin ko ha, hindi sa pamamagitan na para kundi kundi gagamit siya ng pag-ibig niya. Sapagkat siya mismo pag-ibig yan, mga kapatid, hindi mo pwedeng alisin ang pag-ibig sa Diyos, sapagkat siya mismo ay pag-ibig. At karaniwan ang pag-ibig, kinokorek ka. Right. Kung mahal mo ang isang tao, ikokorek mo. Amen. Kung hindi mo siya mahal, hayaan mo siya. Mapahamak siya, pero kung mahal mo siya. Ngayon, kapag kinorek ka, at alam mong totoo yung pagkukorek, liwanag yun sa'yo. Amen. Ngayon, makikita kung talagang gusto mong lumaya, depende sa pag-respond mo sa sinabi ng liwanag na yun. Right. So kapag merong nagtuwid sa'yo, kung ikaw ay nagtitigas or matigas ang puso mo, matigas ang loob mo patungkol sa pagtutuwid na yon, kapatid, mas lalo mo lang pinapahirapan sa sarili mo. Totoo lang. Mas lalo lang, mga kapatid. So, let's decide sana sa umagang ito na nagpagalingin tayo ng Panginoon. Amen. Sino gusto gumaling sa umagang ito? Amen. Hindi ko alam kung anong kaya gawin ng Diyos sa umagang ito, pero kung gusto mong gumaling, inaabot ka ng Diyos sa umagang ito. Amen. Kung gusto mong may maayos sa buhay mo, ito yung gusto ng Diyos. Madilim man ngayon, pero sana magliwanag si Kristo Jesus sa'yo. Gusto ka niyang gumaling sa umagang ito. Amen. Gusto niya pag alis mo dito, merong isang buhay na natanggap ka, na sinabi mo, na kaya mo sabihin, inayos ng Diyos ang buhay ko. Amen. Inayos ng Diyos na nasa puso ko. Bagapag ako kanina, pero ganun pala, hindi pala ako kinukondem ni Jesus, kundi nandito pala ako para gusto akong pagalingin ni Jesus. Amen.
being said, God wants to do something this morning. And I tell you, hindi lang niya gustong pagalingin ka. Gusto pa niyang iangat ka ng isa pang level. Okay? He wants to elevate your faith. Ang elevate, pataas. Nung si Brother Branham, humuhuli siya ng, kung alam niyo yung rainbow trout. Yung rainbow trout, wala siyang pinagkaibahan sa salmon. Ang salmon, bago ito, kung ito man ay magre-reproduce or manganganak, babalik siya kung saan siya pinanganak. Kung ang lugar na kanyang pinanganakan ay napakataas, may mga talon, may mga falls, gagawin niya is upstream journey, pataas. Kasi kailangan niya mag-reproduce. Dumating siya sa kanyang adult stage, maturity stage, at kailangan niyang maging fruitful, maging mabunga. Siguro alam niyo kung saan papunta ito. Alam niyo kung saan papunta ito. Kung gusto mong mag-mature sa pananampalataya, you have to decide to go in upstream journey. Paakyat. Alam mo yung hindi nag-upstream na mga as the study shows, yung mga downstream naman ng journey, nung hindi mabago, imbisa na napagtagumpayan na ang alak, ang sigarilyo, ang mga bisyo, ang marites sa umaga, schedule. Napagtagumpayan na natin yan. Pero pag ganun pa rin, downstream yan. Pero kung gusto mo mag-upstream, sabi nga documentary, ang mga nagda-downstream lang daw, sila daw yung alam nila, hindi mamatay na sila. Pero kung alam ng isang rainbow trout na mangingitlog siya, magkakaanak siya, magre-reproduce siya, meron siyang enough strength na kahit napakataas ng talon, o yung force na tinatawag, makakabalik siya doon. Kasi meron siyang vision, meron siyang instinct. Sabi mo, instinct. Yung instinct na yun, isang kaisipan na nilagay ng Diyos sa mga hayop na hindi pwedeng tanggalin ng sinuman. Kasi instinct nga yun na kailangan niyang bumalik doon para siya maliklog. At meron din tayong spiritual instinct na kapag narinig mo ang salita ng Diyos, hindi lang para mabago ang buhay mo, hindi lang para umayos ang pamilya mo, kundi umangat ang buhay mo, umangat ang pamilya mo. Yeah. Kailangan mo talagang i-defy yung false, kasi mahirap i-defy ang false. Di ba? At ang mga hindi naka-defy sa false, sila na yung mga dead na actually. They will be dead. Pero you are not dead this morning. Amen. I believe hindi ako nauusap sa mga patay ngayong umaga. Yeah. Nauusap ako sa mga buhay na anak ng Diyos. Yeah. Mga pinuhan ng Diyos mula sa patay na kasalanan. Amen. Alam ko nauusap ako sa mga anak ng Diyos ngayong umaga. Amen. At meron itong pinapatungkulan. Amen. Because the time comes, puntahan ko sa yung verse na binasa natin. Israel is stuck. Hindi nila alam paano lumaban, hindi nila alam paano mag-go through because there's a Goliath on the way. Ang hirap to, no? May problema ka sa pamilya, hindi ka makamove on kasi alam mo may malaking problema na kag-Goliath, sabi nga. Sino nakakaranas nun? Parang stuck tayo sa sitwasyon na yun. No, brother? Parang stuck tayo sa butas na yan. Pero alam ko meron tayong mas malaking Diyos para tagunan yan. No? Stuck tayo minsan sa ganito. Na minsan laging brown out, mga kapatid. Pero, tingnan natin. Nandiyan ba kayo? Amen. Gusto niyo ba? Amen. Okay. Okay. Behind the Lord. Amen. Pag believer ka, ang sarap pag-usapan, blessing. Ang sarap pag-usapan, favor ni Lord, o kaya naman, the Lord granted your prayer, the Lord granted your wish. Ito lang, at alam mo, mas lalo ka naging kampante sa Panginoon. Mas lalo ka nagtitiwala sa Panginoon. Pero alam, darating ang pagkakataon na marirealize mo, kung gusto mo bang mag-level up, kasi talaga naman may level yan. Pag gusto mo mag-level up sa kaharian ng Diyos,
dala niya yung isang bagay na karap. Gusto mo mag-level up, o tanggapin mo to, nakarap. Ang wrapper niya sa wrapper ng problema. No? Wrapper ng challenges, mga kapatid. And this is actually a simple way na gusto ng Diyos na ipakita sa'yo na para mag-level up ka. Nandiyan ba kayo? Microphone ko, medyo nalulobat na. Pag gusto mo mag-level up sa Panginoon, hindi niya ipapadala kaibigan. Ang ipapadala niya, away. Sapagkat si David, hindi siya na-promote dahil lagi siyang ini-encourage ng elder niya si Saul. Ng hari niya si Saul. Na-promote si David dahil kay Goliath. Because he was able to defy Goliath by faith. Okay. No? So, ang enemy pag dumating, o sinabi ng enemy o kaaway, iba't ibang forma ito eh. Minsan malubhang karamdaman, minsan malubhang problema sa pamilya, relasyon sa pamilya. May kaaway dyan eh. Na pag halimbawa lalo sa mga magkakapatid, nag-aaway-away, at pinatulan nyo ang isa't isa, hindi nakita kaaway yung kumikilos. Ang sabi ni Brother Branham, ang kaaway na kayo na lang. I did my best. And it's now manifesting sa mga magkakapatid. Para lang siya nagkaganyan, pinagtatawanan lang daw tayo. So kung may mga gulo sa pamilya, gulo sa isa't isa, tandaan nyo, hindi po tao ang kalaban nyo. Tandaan nyo lagi yan, kasi minsan makakalimot kayo. Ang kalaban nyo, mga kapatid, may dumating na problema na pinahintulutan ng Diyos na kung sakali man sa biyaya ng Diyos, malagpasan nyo, akit kayo ng panibagong baitang. Meron kayong another level up, mga kapatid, because God allow enemy to create movement. Sabihin mo, movement. Wala kayong paggalaw, gumagalaw. Wala kang gumagalaw. Abulin na lang ako. Magalaw talaga ako eh. Pero ang Diyos, sinayaan niya ang kaaway na kumilos sa ating buhay para may paggalaw sa buhay mo. Kasi ang dami mga Christian nasa comfort zone. Aray. Okay na ako dito. Nag-bless naman ako sa pag-testify. Testify lang kayo. Pero kayo, hindi ka gumagalaw. Hindi ka nagsasalita. Pero gagawa ang Diyos para gumalaw ka. Amen. Nangungusap ako sa mga anak ng Diyos, ha? Sa mga nobel ng Diyos. Real talk tayo. Kung nandyan ka pa, makinig kang mabuti. Amen. Pagagalawin ka ng Diyos. Okay? When David, or before David met Goliath, shepherd boy siya eh, pastol. Batang-bata. Hindi revealed yung buhay ni David. Hidden siya. Sa totoo lang, ang buhay ni David, hindi ito broadcast. Tahimik yung buhay ni David. Unknown! Kaya ka nagtanong pa si Samuel, wala ka na bang ibang anak? Kasi hindi niya kilala kung meron pa siyang anak. Forgotten! Kinalimutan. Yan ko na yun. Nandun lang yung sa bukid. Di ba? Ang buhay ng mga anak ng Diyos, hindi naman talaga popular. At hidden ang mga buhay natin. No? Hindi ito umaalingaw-ngaw. Kumbaga. Pero nung umalingaw-ngaw si Goliath, listen. Ayan. Ayan. Yung naglalakad. Nung umalingaw-ngaw si Goliath, dayanig si David. Lumabas si David. Sino tong hindi tuli na to na hinahamon ang bayan ng Diyos? Di ba? Kumbaga, ang kaaway, pinapahintulutan ng Diyos yan kasi ang problema o mga suliranin o anumang mga mabigat at negatibong bagay, pinapahintulutan niya ng Diyos para hugutin ka kung saan ka man. Palabasin ka dyan. No?
It takes a problem to pull out your potential kasi hindi mo kasi minsan kilala ang sarili mo. At makikilala mo na ang sarili mo pag nandiyan na ang problema sa harapan mo. Yung stuck ka. Yung hindi mo na alam ang gagawin. Marami na mag-pray, Lord, promote me. Lord, pataasin mo ang pananampalataya ko. At pag nadala si Lord ng gulayat sa harapan mo, Lord, remove it, please. Pinapaalis mo ang gulayat. Kung tutuusin, hindi yun eh. Because that's the very thing you ask. Yun talaga yung gusto mong mangyari. Tanggalin mo yan, hindi mo makuha ang gusto mo. Because sabi ng Brother Branham, sa Christianity, wala pong shortcut. Ewan ko, nabasa mo yun. Walang shortcut. Kung anong dinaanan ng isa, dadaanan ng lahat. Pero kung anong tinanggap noon, tinanggap ng isa, tatanggapin mo rin. Kung tumanggap siya ng banal na spirito at buhay na walang hanggan, di ganoon ka din. Kasi hindi nagbabago ang Diyos. Nandiyan ba kayo? Kung titingnan mo, kailangan ni Jose, Joseph the Dreamer, kailangan niya ng mga kapatid niya na mga nagsiselo sa kanya, may insecurity sa kanya, para dalhin siya sa Egypto. Amen. Kung walang nagsiselos kay Jose, nakastuck lang siya doon. Amen. Kailangan ni Moses ng isang parao para pakilusin ang kapangyarihan ng Diyos. No, kailan niya ma-realize na kaya palang ang ilog, kaya palang maging dugo, malimang magmatigas ang isang parao. Kailangan niya yun eh. So kailangan ng mga negative things, mga kapatid. Si Jesus niya, hindi man yan alam mo ba si Jesus? Hindi yan, sabi ng prophet, hindi yan mapapako sa krus kung walang Judas. Tama ba? Huwag mo isipin yung kapitbahay mo. Kung may mga Judas sa buhay mo, pasalamat ka kasi dinadala ka niyan sa krus ng Panginoon. At sa krus ng Panginoon, nandoon ang death, burial, and resurrection. At para yun sa'yo. Ewan ko kung may kausap ako, pero may kinakausap ang Diyos dito. Amen. May kinakausap kanina pa ang Diyos dito. Hallelujah! So, you don't need to run from your Goliath. Nagkakaintindihan mo tayo. You face your Goliath. You face your giants this morning. Marami ka sigurong giant ngayong umaga. Lalo na kapag nag-text yan, at nag-chat yan, at nag-follow up yan, at biglang nalingil. Ang giant ng utang mo eh. Di ba? But you need to face him in prayer. You need to have, kasi ang Goliath kasi is parang final exam ni David para siya ay gumraduate. May mga ganun ba? Kailangan may final exam para siya gumraduate or promote. Sabi ng Isaiah 54:17, no weapon that is formed against thee shall prosper. Wala daw sandata na nabuo laban sa'yo ang magtatagumpay. Amen. Oo, take note. May sandata na binuo ang kaaway sa'yo. Pwede kang masaktan dito. Pwede kang tamaan dito. Pero hindi ito magtatagumpay sa'yo. Amen. Nabuo ito, pero hindi ito magtatagumpay sa'yo. Amen? Pwede ang kaaway ay umalingaw sa isip mo, pero hindi ito maghahari sa'yo. Kasi, tingnan mo, pagdating ni David, listen, pagdating ni David, si Goliath, wala pa yung actual na war, pero nasa isip na ng mga Hudyo, siya ang panalo. Wala pa. Nakita nyo? Sa mga kapatid ni David, alipin na sila ni Goliath. So Goliath is not really a physical thing. Goliath is a spiritual thing in your mind. Yung sinasabi ni Brother Elmer kanina, kung nakuha niyo yung teaching, there's the greatest battle ever fought in your mind. Wala pa nga, nag-worry ka na. Wala pa nga, natakot ka na. Wala pa nga. Pero hindi ka kasi yung mga kapatid ni David, ikaw si David ngayong umaga. Na merong ang lakas ng loob na harapin. Kasi alam mo, yes, meron, sabi di ba, dumating ka dito, ano yung mga hawak niya? Espada! Meron ka dito, tatlo'y hawak niya. Pero sabi niya, ako'y dumating dito, dala, hindi espada, hindi yung kalasag, hindi yung sibat,
dumating ako dito sa pangalan ng Panginoon. Amen. Tingnan mo yun? Kasi yun ang dala mo ngayong umaga. Yun ang dala mo paglabas mo dito. Yun ang dala mo pagdating mo sa bahay. Meron kang dala. Ang pangalan ng pinakamakapangyarihan ng Diyos sa lahat. At lahat ng bagay posible sa Kanya. Sabi sa Amen. Amen. So kung pwede nga umalingaw-ngaw ang lahat ng problema sa isip mo. Pero kapatid, wag na wag yan maghahari sa isip mo. Amen? Because the battle is on. Sabi sa Amen. Amen. Wag kang susurrender. May lumalaban para sa iyo. Minsan gusto mo lang sukuan, pero wag kang susuko, kapatid. Kung gusto mo lang sumuko, walang problema basta isuko mo sa Panginoon. Amen. Amen? Lord. Makapag-amen ka ba doon? Amen. Lord, sinusuko ko na sa'yo, asawa ko, wala na! Gano'n? Sinusuko ko na sa'yo, anak ko! Ang tigas ng ulo! Di ba? Magandang pagsuko yun. Inaawit mo yan, leave it there. Take your burden unto the Lord and leave it there. So, say Amen. Amen. isang bagay pa. Okay na ba? Amen. Sinisira ng kaaway. Ano, the battle is on. But ang pinaka-point ng battle, ito gusto ko makita ninyo ha. Sana maliwanagan kayo kahit madilim. Ang point ng battle na ito is not about your past, but it's about your future. Okay? The reason bakit maraming battle sa Bible is because not about the past, but about of the coming thing. Si Parao, pinapatay niya lahat ng mga Hebrew babies kasi alam niya si Moses sinilang. Alam niya kung sino si Moses pagdating ng araw. Yan sabi ni Brother Branham Sabi ni Brother Branham, nung nalaman ng kaaway kung sino si Moses, nagpapatay siya ng mga bata. Hindi about the past, pero yung pagdating ni Moses pag lumaki siya. Yun ang tinatry na tagpasin ng kaaway sa oras na ito. Kaya, magbibigay siya ng kabigatan sa iyo para hindi mo marating kung ano ang tinadhada ng Diyos para sa iyo. Bigyan ko pa kayo ng isang sample. Si Herod, nag-order siya na patayin lahat ng mga infant, mga bata. So it wasn't about the past. Alam naman natin, nung nalang, di ba, bakit nagpapatay si Herod? Kasi pumunta sa kanya yung tatlong Magi. Sabi nung Magi, may nakita kaming bituin. 2 years na po kaming naglalakbay. At ang revelation sa amin, yan yung sign na dumating na ang Messiah. At pag narinig na yung Messiah, ibig sabihin ng Messiah, hari yun sa totoo lang, King of the Jews. Kaya ngayon nakaplaka doon kay Jesus Kasi yun yung King of the Jews. So, pag nung narinig na yun, at kung yun ay dumating na, ibig sabihin, mapapalitan yung posisyon niya. Natakot siya. So, lahat ng mga 2 years old, pinapatay niya. It's not about the past, but it's about the coming King. It's not about your past. It's not about your past. Hindi ka kinakalaban ng kaaway ngayon. Hindi ka binibigyan ng problema ng mga kaaway ngayon. Hindi ka binibigyan ng kabigatan ng kaaway ngayon. Hindi niya sinisira ng mga addiction yung buhay mo ngayon. But because dahil sa nakaraan mo, ginagawa niya lahat na sirain ka ngayon kasi pagdating ng araw, pwedeng siya ay sirain mo. Amen. Sabi kasi ng Bible, hatulan mo lahat ng demonyo. Hatulan mo ang diablo. At higit sa lahat, magiging liwanag ka ng sanlibutan. Higit sa lahat, ikaw ay magiging asin ng sanlibutan. Ayaw ng diablo na mangyari yun. Ayaw ng diablo na pumunta ka sa church ngayon. Kasi one day, or baka this week, mayroon kang masyaran. Or this week, kumbaga, magiging malakas ka sa mga atake niya. Kailangan mahina ka. Huwag kang magsimba. Pero hindi pinahintulutan ng Diyos yun. Ang gusto ng Diyos, ma-reveal sa'yo, saying is true for you. If the enemy is fighting you this hard, it's not because of your history. It's because you are predestinated to be glorified. Amen. Totoo lang, ang plano ng Diyos sa'yo, Jeremiah 29 verse 11, maraming may favorite yan. God will give you unexpected end. Alam ng Diyos ang kahinatnan mo?
maganda ang kahinatnan mo. Pero ngayon, listen, haharangin niya ng kaaway. Haharangin niya ng kaaway. Pahihinain niya ng kaaway. So the devil doesn't attack the unfruitful, he attacks that threatens him na one day magiging mamunga. I believe with all my heart, kung magpapatuloy kayo, sana, I pray, may bunga tayo sa Panginoon. Hindi lang bunga ng kasipagan, hindi lang bunga na natututo tayo sa loob ng church, natuturuan tayo sa loob ng church, bunga ng kaluluwa. Magdala tayo, mag-akay tayo, mag-invite tayo ng kaluluwa sa lugar na ito. Palalahanin natin yung mga dati nating kapatid. Sapagkat yan ay magiging, sabi ng scripture, parang jewel on your crown. Sabi ng prophet, kapag meron kang na-win na soul for the Lord, magiging bahagi siya sa corona mo na ipipresenta mo kay Jesus Christ. Amen. Yan ang isang bagay na sabi niya, i-recognize hanggang eternidad. Amen. Hindi i-recognize kung ano nabili mo kotse. Hindi i-recognize kung ano natapos mo, kung sa totoo lang. Ang i-recognize yung kaluluwa. Bilang sa kaluluwa ay may buhay na walang hanggan kasama mo. Ang mga material, mga param. Ang mga bahay, mga param. Pero yung kaluluwa na nakakain mo sa Panginoon, kasama mo hanggang eternity. Amen. Sana magkaroon tayo ng bunga. Minsan, meron kang, sana bisitahin ko si ganito. Sana sharean ko si ganito. Sana akayin ko si ganito. Pero before mo gawin yan, siguraduhin mo ang buhay mo rin. Nagsusumikap sa Panginoon. Kasi kung aakay ka man lang ng kaluluwa, tapos pagtingin, kung siya man ay napunta rito, tapos tinignan ka niya ulit na nagpapabaya, totoo lang, parang magbabounce back lang yan. Kasi ikaw ang tinitingnan niya. Totoo lang, unang-una, kasi ikaw ang nag-aya, mga kapatid. Pero din sa lahat, kapag nandito yan, ang tingnan natin ng Panginoong Jesus. Looking unto Jesus. And I believe kung ang tinitingnan mo lagi ang Panginoon, magiging totoo ka sa buhay mo kapag inakay mo ang isang kaluluwa, hindi para i-point siya sa'yo. Kasi yun ang maling religion i-point sa mga tao. I-point mo siya sa Panginoon. Amen. Amen? The reason bakit tayo may online, hindi para dahil kay Brother Edson. Pero para malaman nila na sa lugar na ito, buhay ang Diyos ang ating Panginoong Jesus. Na pinuproklama natin, hindi siya nagbabago. No? Kaya kung ikaw ay nasa Bagyo ngayon, mamaya-maya, baka maramdaman natin. Pero we believe with all our hearts. Pinag-pray natin yan. Amen? Don't lose heart, sabi nga. It's not about your past, ulitin ko lang. Kung ano man yung nakaraan mo noon, hello? Hi. Hindi yan yung pinakadahilan ng battle. Amen. Ang battle is yung magagawa mo kasi on the near future. Dati hindi ka nga nagpapatutuwa, ngayon nagpapatutuwa ka na. Kasi ang daming dating mga pagkakataon na pinipigilan ka ng Diablo, pero hindi ka mapigilan. Nagmamanifest yun ngayon sa harapan. Nagmamanifest yun sa tahanan mo. Nagmamanifest yun sa mag-asawa, nagmamanifest sa family. Mga kapatid, nagmamanifest yun sa social media. Hindi ka na katulad ng dati. Amen. So, say amen. Pwede palakpakan mo ang Panginoon. Okay. Lagi akong magtatanong nito kasi ayaw kong manamantala. Gusto niyo pa ba? Amen. Kasi di mapigilan si Brother Edson. Siya kasi nakatayo dyan, kami nakaupo So kung gusto niyo pa, wala namang problema sa akin. Kasi alas 12 na Pero kung mayroon ka pang gutom sa loob mo, kapatid, ng kaluluwa mo gusto pang kumain, meron pa akong mga niluto dito sa biyaya ng Diyos. Amen. Amen. Okay. Naniniwala ba kayo one day, Brother Branham once said na a character, to reign without character. Pag sinabing reign, hindi yung ulan yung R-E-I-G-N. Yung reign na mamamahala, mamumuno, maghahari, reigning king. Ibig sabihin. Sa dakilang biyaya ng Diyos, one day maghahari tayo. Yan ang sabi ng Biblia, hindi po ako nagsabi niya. Pero hindi ka daw pwedeng maghari nang wala kang karakter ng Panginoon.
Wala ka daw katangian ng Panginoon. Kasi kung maghahari ka man, at wala kang katangian ng salita ng Diyos o katangian mismo ng Panginoon, sabi niya, equivalent yun sa satanic. Alam niyo ba ibig sabihin ng satanic? Antikristo. Wala sa salita ng Diyos, o kaya hindi karapat-dapat na mamuno. In other words. So, ibig sabihin, ang katangian ay pinoproseso sa oras na ito. Pinoproseso sa ating mga buhay. Bilang isang ina, sa totoo lang, sa bahay, naghahari ka na. Just so you know. Ang hirap, di ba? Naghahari na po ang nanay sa bahay. Bagamat minsan napapasunod ng anak, aray. No? Pati rin po ang tatay. Hanggat hindi daw, sabi ng prophet, hanggat hindi kasal ang isang anak, ang isang youth o young people, ang leadership niyan, parents. Nawawala lang yung leadership ng parents, kaya mga young people, mataas ang expectation ng message sa inyo. Kapag ang leadership, sa totoo lang, kahit pag boyfriend, girlfriend, hanggat walang engagement, ang leadership mo, parents pa rin. Mawawala lang leadership ng parents kapag pumasok ang marriage. Nandiyan ba mga youth? Ang matrimonya ng kasal, ang nagpapawalang bisa. Hindi naman talaga na parang itinakwil mo ang mga... Nandiyan pa rin ang mga parents, pero ang magiging ulo na ng babae ay ang kanyang asawang lalaki. Nandiyan ba kayo? At ang ulo ng asawang lalaki, which is parang ulo nilang dalawa kasi isa na lang sila, ay ang Diyos, ang Panginoong Hesus Kristo. Now, David couldn't, kung mapapansin mo sa kwento ni David, hindi niya maisuot yung armor ng isang Israelita. At kung tutusin, armor yun ni Saul, pinapasuot sa kanya. Pinapasuot, sabi niya, o sige, kung gusto mo kalabanin si Goliath, suotin mo yung armor ko. Pero hindi maisuot ni David. What does it says? Ano ibig sabihin ito? Sa pakikibaka sa buhay na ito, hindi mo pwedeng gamitin ang armor o kaya sandata o kaya baluti ng isang tao lang. O hindi mo pwedeng sundan ng isang tao lang. Hindi sapat. Hindi mo pwedeng sundan ang sarili mo, armor, kasi hindi rin yan sapat. Ang kailangan mong sundin is mismong paraan ng Diyos. Kung gusto mong maghari one day, gusto mong mapabuti one day, gusto mong, maitaas one day. Galing sa baba, ha? Hindi maitaas ang sarili mong kakayanan. Sabi ng Panginoon, sino bang nasa baba, nagpapakumbaba, siya yung mga itinataas. So itataas ka one day. Pero tandaan mo, nagpakumbaba ka sa paraan ng Diyos para maitaas ka. Kaya kung meron kang sariling kaisipan patungkol sa paraan ng pamumuhay, paraan ng ambisyon o kaya pangarap, pwede naman ako mangarap, pwede naman pumunta sa abroad at lahat. Yung church, saka na, sarili mo yan. Kasi hindi mo pwedeng tanggalin ang kaparaanan ng Diyos, ang salita ng Diyos, kung gusto mo maitaas. Ngayon, medyo malalim ito at medyo maanghang ito. Kung gusto mong umayos ang buhay mo, sundin mo ang Diyos. Sundin mo ang salita ng Diyos, mga kapatid, sapagkat bawat pakikibaka na pagdadaanan mo, mga kapatid, kailangan mo ang salita ng Diyos at pag yan ay napagtagumpayan mo, may pagiging mainitin ang ulo, pagiging minsan doubtful pag wala ng pera. Di ba ganun? I'm sorry, kung alam mo sino ka. Pero pag may ganyan pag walang pera, parang ang lungkot ng alumbay ng araw mo. Kasi gusto ng Diyos, i-define mo yan. Magkaroon ka ng breakthrough na hindi pera ang source of happiness. Hindi yan. Bagamat masaya ka pag merong it's fine and go and marry. Pero, amen, ang kagalakan ng isang Kristiyano, ang salita ng Diyos. Kasi heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Maaaring maupos ang pera mo, pero hindi ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, may spirito dito, mga kapatid. Pag kumilos ito sa buhay mo, hallelujah! Tandaan mo, ha? Ito, makinig kayo. Bago harapin ni David si Goliath, just so you know,
Silently, si David hinaharap ang mga leon. Yan sabi ng Biblia eh. Si David may pinatay na siyang oso. Silently, hindi mo kailangan i-broadcast. Pero meron ka ng mga pinapatay na karakter mo na hindi karapat-dapat para maghari ka. Kapag naghari ka, na yung karakter mo bilang nagmumura, baka madala mo yan. Hindi na karapat-dapat na maghari. Kung ang karakter mo is hindi pa rin mapagtiis, o kaya ganun na lang magsabi ng masasakit na salita na parang pako na pinukpok ng martilyo, tanggalin mo man yan, meron ng uka. Minsan masakit tayo. Minsan hindi ka nga masakit. Hindi ka nga masakit or nananakit physically, pero yung pagsasalita mo naman ang sakit. Kapatid, yung karakter na yan, silently, i-overcome mo yun. Nakausap ba ako ng Mark? Alam ko narinig yun ang hangin. Alam ko narinig yun ang hangin sa labas. Pero kung merong hangin dito mga kapatid na mangusap sa atin, ito yung hangin na magbabago sa atin. Kapag ang Diyos, hangin din eh. Ito ba? He is a mighty rushing wind, sabi ng Book of Acts. Na talagang yumanig doon sa upper room. So, before you stand before Goliath in public, there are lions in private. There are bears in private na unti-unti natin na pinupuksa. Because you don't learn faith in comfort. You learn faith in conflict. Do you get what I'm saying? Kapag may conflict kami ni Mrs., this is how I use, this is the time I should use my faith. I will not use my pride, arrogant spirit because I know I have it. Alam ng mga young people yan. Kapag ginamit ko ang pagiging arrogante ko, hindi mo ko makausap na matino at you will say, pag gano'n, napakasuplado ni Brother Nelson. But that's the time, kapag meron akong conflict sa isang brother, isang sister, isang brother, lalo sa wife ko, I have to use my faith, not my arrogant spirit. Because God wants me to exercise my faith. Because I can only learn more faith, not by my comfort, arrogant spirit. Ang daling maging arrogante. Ang daling magsabi ng masamang sakit o masamang salita. Ang daling gawin yan. Pero mahirap maging malumanay at maging mapagmahal out of faith. Pero sa mga magitan yan, pinapatayin mo yung leon mong arrogante. No? Hanggat maaari, gusto kong patayin yung arrogante ng Edson na yun because the greatest enemy I have is Brother Edson himself. Your greatest enemy is yourself. Nakuha nyo? Yan ang gusto natin ma-identify ngayong umaga. I'm not here just to preach and for you to hear it. Sana meron ditong mga leon sa loob mo na handa mo yan patayin ngayong umaga. Kasi one day, haharapin mo yung Goliath mo. Before mo harapin ang Goliath mo, kapatid, build your strength in silence every day. Build it in struggle. Don't despise your battle, but God is training you for your territory one day. Because every reigning king may territory. Psalms 144 verse 1. I'm almost done. Huwag kayong mag-alala. Alam ko, narinig ko rin po yung hangin. Pero pakinggan niyo to. Blessed be the Lord, my strength, which teacheth my hands to war. Tinuturuan mo aking kamay na makipagbaka and my fingers to fight. Walang lalabas sana ngayong umaga na hindi handang makipagbaka sa sarili niya. Kasi papaya paglabas mo, ang gusto ng laman mo, bisyo. Ang gusto ng laman mo, maging tamad. Ang gusto ng laman mo, comfort zone. Ayaw mag-pray niyan. Ayaw magbasa ng Bible niyan. Mas magaling pa yan. Pero kailangan mong, sabi dito, turuan ng kamay mong makipagbaka. Turuan ng daliri mo na hindi puro scroll lang, aray. Oras na.
bili ka ng ganito, teka lang. Kasi puro scroll. Wala nang napala, mga kapatid. So every Goliath you face, sana, it reveals a greater God in you. Kasi may Diyos na kumikilos sa iyo. Again, Goliath is not just an obstacle in the Bible. It is an opportunity, tulad ganun narin natin patotoo, na maluwalhati ang Diyos. Gusto ba natin yun? Gusto natin yan. Kasi hindi naman natin masabing Goliath killer or giant killer si David kung walang Goliath. So kung meron naman ngayong mga kinakaharap, tandaan mo ito mga kapatid, you didn't know. Hindi alam ng marami na gano'n si David. Hanggang umalis si David sa kanyang comfort zone. You didn't know you were anointed until you were attacked. You didn't know you were strong until you were shaken. You didn't know you had faith until life tried to break it. Hindi natin masabi hanggang nandyan ang mga sirkumstansya. Totoo yun. Sometimes it intimidates me. Kung totoo siya, I will confess. Ganito ang sitwasyon natin, mga kapatid. No? The devil intimidates me, but more of it, I want to illuminate myself na, Lord, hindi ko laban to. Laban mo to sa lugar na to. Hindi ko laban to. Kung lalaban man ako, gusto kong sundin yung sinabi mo sa scripture, stand still and know that I am God. Tumayo ka lang, sabi niya. Tumayo ka lang. 1 John chapter 4, verse 4, you are of God. Kayo ay sa Diyos, little children, mga munting mga anak, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Amen. Lagi natin ito naririnig. So huwag kang matatakot na tumayo sa pananampalataya sapagkat dakila yung nasa loob mo, mga kapatid. So ang kaaway, ginagamit niya ng Diyos para tayo ay umangat. Amen. No? Huwag kang magreklamo sa laban na ito. Hindi pa. At huwag kung gagawin yun. Because ang mga kaaway, pinagagamitin ng Diyos para umangat ka. Itong laban na ito, hindi ito para sirain ka. Tandaan mo yan. Sila Sister Kiring, may laban sila ngayon. Katawan niya. But I believe, the Lord will, it's not about her distraction. It's more of her direction. Maaaring may gusto gawin ng Diyos sa buhay niya, hindi na siya makalakad. Ako, I'm also parang nagko-conceptualize din ako, minsan nag-meditate din ako. Lord, ano ba ang mga plano mo sa mga kapatid namin na hindi na nakaka-attend sa church? And I ended up praying to the Lord kung hindi ko alam. Lord, help them. Lord, move them or work on them. Kasi hindi ko na, limitado si Brother Edson, pero hindi ang Diyos. So you have to work, mga kapatid, on both sides. And tonight, I don't know, they might be surrounded by giants of illnesses, I don't know. And us here might be surrounded by financial struggles, discouragement and fear. But hindi ko makalimutan ng isang bagay, dakila ang nasa loob ko kasi sa ibang mga bagay. Pag napapalimutan na tayo ng mga problema, amen, tandaan mo from the name itself, kapag nung kinalaban ni David, si Goliath, hindi pa meron siyang sling. 5 bato, F-A-I-T-H. 5 bato, G-R-A-C-E, grace, faith. Sabi ni Brother Branham. Pero isa lang yung binato niya. At sa ulo, si Goliath, butas ang kanyang heavy armor sa kanyang ulo or helmet. At ang sabi niya, oh Goliath, in the name of the Lord of hosts, kukunin ko ang ulo mo at gagawin ko pagkain ng mga ibon, di ba? Sabi niya, tinira niya, tinamaan, at sabi niya, go, lion. Go, lion. Ano ibig sabihin yun? Humiga ka, kasi naman talaga ang lion eh. Lion. Di ba? Bumiga. Sige, humiga ka. Yun naman ang pangalan mo eh. Kaya ba natin pahigayin ang ating mga problema sa oras na ito? Well, kailangan mo ng F-A-I-T-H. Kailangan mo ng G-R-A-C-E. Yung dalawang yan, you are saved by grace
through faith that will overcome any obstacles in your life. Handa ba natin isuko lahat yan sa biyaya ng Diyos ng may pananampalataya? Na anumang mga kaaway na dumating, ginagamit niya ng Diyos, sabi ng prophet, Satan is a tool of God. Ginagamit niya ng Diyos para iangat pa tayo. Nung nalagpasan ni Job ang lahat ng kanyang problema, ang lahat ng kanyang pasakit, lahat ng mga trials, double blessing tinanggap ni Job. And I pray, hindi ko alam bakit lagi ganito ang ating mga preaching on this pulpit, pero kung ano yung problema mo, mga kabigatan mo, o kaya ano mang hindi masolusyonan ng sarili mo ha? Kapatid, gagamitin niya ng Diyos para iangat ka sa isang level na hindi mo pa nararating dati. Kung meron ka ng pananampalataya, tingnan mo ang biyaya ng Diyos, totoo ito. Yes. Naipangaral ko ito, walang kuryente. Kapatid, nagpapatunay lang na kung ang minsan maraming kakulangan sa buhay, pero hindi ibig sabihin nun, hindi masaya ang buhay. Kulang, totoo, parang hirap mag-preach ng walang kuryente. Pero tandaan mo, hindi kuryente or hindi comfort ang pinunta natin dito, kundi ang salita ng Diyos. Pag-uwi mo sa bahay, may kuryente ka. Pero hindi doon ka nakatingin. Tingnan mo lagi ang salita ng Diyos. Sana magkaroon tayo ng another level this week. Meron sa atin this week or from the past, madaling napasulod ng kaaway. But this week, this is for the Lord. This week to come, Friday, you see us, you see me, babalik tayo dito, meron tayong mga dalang panalangin sa harapan ng Diyos. Alam niyo ba ang panalangin? Isa yung mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Parang nagdilikat, nag-ano ka ng, ang tawag doon? Insenso. Mabango ang insenso. Pag nananalangin daw ang mga banal, parang may insenso sa lugar na ito na umaabot sa trono ng Diyos at talagang naamoy ng Diyos sapagkat ito yung mabango. Pero hindi natin hintayin ang Friday. Kung sino man meron dito may pangailangan, tumayo ka kapatid. I will edit. Brother Sean, pwede ba tumayo ang lahat? I don't know what you're dealing tonight or this morning, but I invite you to have a time with the Lord. I want you to close your eyes. Amen. Kung meron man tayong mga kinakaharap, no? Wala akong microphone, wala tayong ilaw, pero meron tayong Diyos na nangungusap sa umagang ito. Alam ko, kinausap ka ng Panginoon, kapatid. Whatever you are feeling right now. Kung meron ka mga wala ba tayo kuryente, no? But whatever it is that you are dealing right now, ano mang mga dinadanas mo, hindi para sirain ka ng Diyos, para gubuin ka ng problema. Ang gusto ng Diyos, buuin ka pa nga eh. Mas lalo ka pa ang pagtibayin, kapatid. At para matanggap mo pa lalo ang katagumpayan. Hindi ka talunan nung tinawag ka ng Diyos. Maaari nung wala ang Panginoon, maraming talo, maraming pagbagsak, maraming pagguho ng mga plano at lahat. Pero ayos lang yun. Because God is the God of redirection. Remember that. And when God redirect you, kapag binabago niya yung paraan yung daan, it's always be the better way. Mas maganda niya. Minsan pang uwitin natin, siguro, I love you, Lord. Pwede ba uwitin natin, Lord? Your mercy never fails me. No! Walang ilaw, walang microphone. Sino kaya lumawag sa Panginoon? Kundi ang anak ng Diyos. From the moment that I wake, hindi ka nakadepende sa anong tugtog. Comfort. Faith is not in comfort. Faith is in the midst of conflicts. And it lights up in all my life. Hallelujah. In all my life you have been faithful. Naging tapat ba ang Diyos sa'yo?
Pinabayaan ka ba ng Diyos sa oras na ito? Ba't hindi ang pakikibakan ng church? Hallelujah. Oh, release every pressure, every stress, kung ano man yan. Give it unto the Lord. I love your voice. You have led me through the fire. The darkest night. I know you as a father. I know you as a friend. And in the goodness. Buti ba mawitin ang Diyos sa mga ito? Oh, in the midst of the storm, let's sing. And all my life you have been faithful. Yes, Lord. Ito yung Lord Jesus. And all my life you have been so good. With every breath. With every breath, Oh, Lord, alalahanin mo aking mga kapatid. Lahat ng mga pinatay sa mga of the goodness of God. Oh, my life. And all my life you have been faithful. Oh, my life. Hallelujah. And all my life you have been so good. With every breath. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Habang tayo na kayo po, habang naramdaman mo ang katahimikan, kausapin mo ang Diyos. Maaaring matagal ng panahon. Maaaring hinintay niya ang pagkakataong ito na makapausap siya ng bukas sa iyo. Naintindihan niya, busy ka minsan. Tanggap niya yun. Naintindihan niya. Marami kang abala, marami kang ginagawa. Pero sa oras na ito, pwede mo bang buksan ang puso mo sa Kanya? Panginoon, kanina may kinakausap ka sa lugar na ito. At hindi ka naparito, Panginoon, na mangungusap ng ganoon upang hatulan, husgahan, ipahiya, kundi upang siya'y matulungan sa kanyang kalalagayan. Sapagkat walang tao ang kayang magbago ng kanyang sarili. Hindi na kayang bawiin ni Judah ang nangyari. Nangyari na ang dapat mangyari. Pero ikaw ang kayang magbago ng lahat. Sapagkat hawak mo ang bukas ng bawat isa. Hawak mo ang bawat araw ng bawat isa. Bawat segundo ng buhay niya. Alam mo, Lord, nalalaman mo ang kanyang kalalagayan. Hindi siya naparito, Panginoon, upang magmatigas, kundi narito, ang aking mga kapatid, upang buksan ang kanyang puso na maaaring matagal. Matagal niyang gagawin ito, pero gagawin niya ngayon. Sapagkat, Lord, maraming din nilagay ng mga balakid ng kaaway upang mabuksan ang pintuang ito. Pero sa araw na ito, binabasag niya ang lahat ng mga bagay na humahadlang. There will be a breakthrough in the heart of the bride in this church. Na makakapasok ang Panginoon. Makapaglinis ang Panginoon sa kaloob-looban niya. Ano mang karumihan, meron kang dala-dala. Ano mang kasalanan ang meron kang dala-dala. Kapatid, pwede mo itong
isuko sa Panginoon ngayong umaga. Huwag na huwag kang manginimi, huwag na huwag kang mahihiya. Siya ang nag-offer ng tulong sa iyo ngayong umaga. Sapagkat tayo may kailangan ngayong umaga. Amen. Kailangan mo ang Panginoon. Kaya kapatid, huwag mong tatanggihan ang offer, ang tulong at kalinga ng Panginoon sa umaga. Diyan sa kinalalagyan mo, maramdaman mo na ang haplos ng Panginoon na walang ibang makagagawa ng pagbabago sa buhay mo, kundi ang haplos na ito. Pag inipo ka ng Panginoon, magbabago ang buhay. Magbabago ang puso mo. Magbabago ang takbo ng isip mo, kapatid. Kung hindi mo kaya magpatawad noon, magpapatawad ka na ngayon. Amen. Kung nawala na kagalakan ng iyong kaligtasan, Lord, katulad ni David, ibalik mo ang kagalakan ng aking kaligtasan. Nagawalan mo ng puno ng buot. Lord, linisin mo sa umagang ito ang pusong ito na punong-puno ng kapahitan. Bigyan mo ito ng bagong pag-asa, bagong pananaw, bagong kaisipan, na handang makibaka sa laban ng pananampalataya. All my life you have been faithful. All my life. All my